Life gets busy, and health checkups can feel overwhelming with long queues, traffic, and scheduling hassles. But what if healthcare could come to you? Introducing the MedClub Diagnostics Home Service Van, your solution to hassle-free healthcare. Mabuhay! Welcome to the MedClub Diagnostics. Step into our van and experience a modern, comfortable interior designed with your needs in mind. From plush seating to ensure your comfort to specialized medical equipment for accurate diagnostics, every detail is crafted to deliver premium care. With our home service, you can enjoy time efficiency, stress-free and hassle-free care, private and secure consultations, accessible and convenient services. Our team of specialists and doctors is ready to provide blood extraction, ultrasound, X-ray, ECG, and medical consultation, and other specific medical procedures you may need, all brought directly to your home. The centerpiece of our van is its fully equipped diagnostic area. From the bright, well-lit interiors to the meticulously sanitized spaces, every aspect is thoughtfully designed to prioritize your comfort and safety. It also provides a secure and private setting for discussing your health concerns with our specialists. Experience hassle-free healthcare with the MedClub Diagnostics Home Service Van. Premium care at your doorstep. Contact us today. You do this. Okay. Lahat ng tao nagugutom kahit sa araw ng Pasko. Isa ako. Kaso walang tinidor. May tinidor dyan. Tinatago lang ng ano na to, ting-ting na to. Baka hawak mo. Sabi mo yung pasaskate nito. Kung saan yung nakaapat na bukas na. Oh, kaya grabe panakpak mo pa. Kaya ko rin sa'yo, akala ko papatayo ka rin eh. Ma'am, yes. Interview lang. Pang-podcast mo yan. Aminin mo. Uy sis, ano na yung mga tanong mo? Nandito na yung... Nandito kasi ako. Hindi na tayo nakita. Buti pinagin mo na hindi pa. Talon ka, nak! Dumiyan mo! After na New Year putukan, ay sinimulan agad namin itong taon namin sa meeting. Dahil gusto ko lang simulan yung New Year natin ng meeting kaagad para sa susunod na mga ganap kasi para alam agad natin yung mga gagawin natin sa susunod. Yung tao sa paligid natin, bigyan nyo sila ng responsibilidad tsaka yung bawat isa. For example, kanina, sino lang nag-video? Puro si Migay. Pag nag-gimmick tayo, si Migay ulit yung nag-video. Yung tao, comment ng comment, naiirita na sila sa bunga nga ng Migay, tawa ng tawa si Migay. Alam ko nang pigilan ni Migay yung tawa niya. Hindi, totoo naman kasi yun. Pero problema kasi, bakit naman kasi si Migay lang video ng video? Si Migay kasi, ginagawa niya yung trabaho niya. Kusa siya gumagano. Asa yung ibang tao, ba't hindi rin kusang kumuha ng camera para mag-video? For example, ikaw, Harvey, papaking-video ano pa mo. Doon sa pamimigay ng tinapay. Putang ano lang muna pasiging mamigay. Sino mag-video? Si Migay. Diba? Hindi alam tuloy ko sino mag-videoan. Gets mo? Tumulong siya sa pag-video. Kasi mas may character si Migay sa kanya. Gets nyo? So yun yung mga angle na gusto ko mong sabihin. Isa yun, issue sa pag-video. Magbigayan tayo. Kaya ako minsan, diba, kahit wala ako nag-video ko. Ganoon din dapat yung iba din dito. Okay? Tapos, isa pa. Yung sa interview naman, kailangan natin mag-upgrade. Kasi araw-araw tayo minsan nasa bahay o kung saan sa nangyayari sa atin. Minsan, diba, gusto natin, ano ba yan, pangat ko dyan sa reality na hindi. Wala reality. Pero anyway, sa girls, dapat nakaayos na. Hindi na po pwede yung last week, sobrang gorgeous si Tyrone niya. Ngayon talaga ipinibit na lang kasi antok na siya. Kasi kung ano-ano muna ginawa niyang Diba? Todo na. Yung mga book number 1, pinaka-tipos sa'yo, papi. Pag nanonood ako, hindi ko inintindi mga sasabi, binibilang ko ilang yung tipos sa gilid nung sa kaliwa. Sa kanan, hindi sila pantay. Ganun na maiisip mo kasi may na mahirap sa short hair na naka-layered. Diba?
Si Ate Marie, yung buhok dati, sobrang gulo din. 2024, ikaw ang best in parang lahat ng salon. Pag nanonood sa'yo, ang sakit mo sa mata, nakagano'n sila. Lahat na nagre-reband, nag-haircut, tatanggal ng split ends, lahat na nag-hair treatment, sakit na sakit sa mata sa'yo, So, yun, kailangan natin ng gano'n. Nag-improve na daw ako eh. Naging okay na nga. Kung gusto niyo makita naman kayo maayos, is yun. Tandaan mo, meron 3 milyon nakatingin sa yung ganyan kada linggo. Ano ang gusto mong itsura mo? Ano ang outfit mong gusto ipakita? Gano'n ka kabibo sa interview? Lagi mong nalagay sa utak mo, 3 milyon mahigit yun. So yun lang yung gusto kong, So kung may 3 milyon ba na nasa labas ngayon, okay ka sa, confident ka sa itsura mo ngayon, pag-interview ka ganyan. Yun kasi yung point Ang thinking kasi is camera lang naman yun. Yung editor lang naman yung makakikita sa akin, yung titingin sa akin, hindi. 3 milyon yung nanonood yun. So, gusto ko hanggat maaari yung outfit, yung makeup, yung buhok maayos, proper. Actually, hindi lang proper, maganda at guwapo. Ganun yung atake. Kapag yan ay hindi okay, mag-penalty ako. At bukod doon sa entry, mag-penalty na talaga ako. Hanggang sa magkaubusan tayo ng pasensya. Dahil pag tayo nagkaubusan ng pasensya, gusto ko lang sabihin sa inyo na I'm not just expanding for us. Hindi lang ako mag-expand ng, guys, para sa atin to. I'm also expanding for me to be ready. Kung sakaling putang ina nyo pa rin this 2025, plano ako. Ako kaya ko mag-expand. Kayo ba kaya nyo? Hindi pa. Kasi putang ina, kailangan nyo saluhin yung reality di ba? Yun yung point. Dalawa lang yan Yung ina-expand ko, yung nile-level up ko, is either tayo makikinabang kung putang ina naging preparation ko to kasi kupal. Wala nag-upgrade sa atin. Wala na. Iniwanan talaga ako sa reality ng mga to. Hindi na nag-review, hindi nag-entry. Mag-aaway-away tayo. Yun yung point. Dalawa lang yan. Ako mas gusto ko dun sa para to sa ating lahat. Pero wag niyo akong pilitin ng takin na kaya na nito, wala na. Nagkaroon siya ng another work, dapat lang. Ano gusto niyo gawin ko? Mag-fail ako sa reality? Nang dahil wala tayong cooperation, kasi dami ko pa ulit sa pangalawang problema ko. Ay sa pangalawang bago kong trabaho, hindi na. Ayaw ko na katrabaho. Sa work to Pero, sa work, maapektuhan yan yung magiging personal natin. Bakit? Ba't pala? Sa bahay, paparenta ako na yan. Kung walang reality. Gets nyo? Narinig mo naman sinabi ni V, diba? Ano sinabi nun ni V? Tangina. Kung ako pala yan, tapos may ganyan sa reality, bibili ko na sa ilag, sabihin mo na at gagawin ko na lahat. Kasi okay naman pala mababayaran yung ganito, yung ganyan. Ay, anong kailangan mo? Sabihin mo na sa akin, ganoon pala kayo, Marami sa mga panood yun. Ganun kami, tulang kami. Pero bago pa man din ang lahat, naka-invest na ako, wala pang reality. Isa sa sasakyan, yung sa ganito, yung sa ganyan. Okay. Kaya ako ganito magsalita sa inyo kasi syempre, isa yun sa mga kinakatakutan ko. Yung pag hindi na ako malapit, kung kailangan ko pang mag-highway bago pumunta dito, mababayaan nyo. Paano kung 3 days, 4 days ako walang paramdam, speed lang, asa na entry? Wala na ba kayong usap-usap? Kailangan meron. Hindi kailangan malalaglagan ako para nagmi-meeting-meeting kayo, Ito, papi, una at huli ko lang sasabihin sa ito, and I am very serious with this. Number 1, walang masama, inuulit ko, walang masama na makinig sa matatanda. Na sana winawarm up mo yung sarili mo. Huwag kang pagsabihan mo yung asawa mo. Kung magagalit siya sa'yo, postpartum siya, etc. Yun na yung totoong care, tough love na. Hindi na mo pwedeng lalabas-labas si Papi ng sobrang nakadress na lang. So tama yung ginagawa niya na makakaganon, may malabal, may ganyan, makapal, etc. Okay yun. Kahit bumukha siyang manang pag mag-review lang, okay lang yun. Starting ngayon, Papi, tingnan mo na yung pag-mami dress. Sasabihin ko sa'yo yung totoo. Yung palagi mong nirereklamo, Papi, putang ina, ang laki ng tiyan mo. Pit ka ng pit ng damit. Tigilan mo na. Pit ka ng pit ng sapwet, putang ina, laglag na. Maintindihan ko, sobrang confident ka, wala ka nang pakialam sa katawan mo Alam mo yung matatanggap ko pa yung katawan ni Ate Marie kasi kahit nakakonscious siya ng konti, may shape siya, ramdam niya yung confidence sa sarili. Pero yung ikaw, every time you rant about your body, insecure ka about sa katawan mo, pero putang ina, nilalabas mo lang inilalabas sa ibang So yung magko-comment, yung katawan ni Papi, nanay na kasi. Bakit gusto mong ganun? Yung sa TP Fair, yung suot mo the day, bago yung last day, yung putang inang blue, nakita pa yung tsura mo dun? Nagano ka ba? May sweat, nagano ka ba? Putang ina. Para kang triangle. Nakikita mo yung sarili mo? Wala ba nagsasabi sa'yo? Ako,
Pero sinabihan na kita, di ba? Papi, huwag mo na i-ano yung katawan ko, naku-conscious ka. Magpalit ka ng wardrobe hanggang sa mag-evolve ka na or mag-transform ka sa gusto mo. Kasi alam mo, susuportahan kita if you are really confident. Na kahit sabihin ko sa'yo, ang taba ng tiyan mo ngayon, yun yung outfit na pinipilit mo, tanggap mo at masaya ka at wala ka ng pakialam mo. Susuportahan kita. Sobrang nako-conscious ka, etc. Sample, pinanood ko yung Huyo, nakita ko yung t-shirt na naman na fit na naman na pink, na with the padang pink. Ang taba mo doon, ang tiyan mo doon. Alam kong ayaw mo yung ganong atake. Bagay sa kanya yung mommy dress. Kasi nga, long-legged naman si Papi. Pero malaki yung tiyan niya, tignan. Hindi niya gusto importing gano'n, hindi niya makuha. O, tapos kapag sa sarili niya eh. Kahit hindi niya i-open sa atin, ang laki ng tiyan ko, na-stress ako. Kahit hindi niya i-open sa inyo. Siya yung nakikita siya sa sarili, ang laki ng tiyan ko, ang ko. Kasi nakikita ng mga mata niya at hindi siya happy sa nakikita niya. Ang mangyayari, dapat, mo, outfitan, parang ako, ang taba ko. Pero ginagawa ko ng paraan, ayoko ipakita yung nako-conscious ako. Napakasimple ng ng peg mo. Tignan mo yung MV. Yung sinabi ko sa'yo, outfit yun yung sakto. Tangin na, nakita mo? Ano sinabi ko sa'yo? Papi, sa mga outfit, ang kailangan mo lang intindihin, cleavage, braso, face card, tapos long-legged. Yun lang. Yun yung lagi kong pinapantin sa kanya. Tapon muna to, tapon muna yung ganito. Yun lang, tapon yung mga parteng to, tapon. Itago mo. Kasi kaya mo naman dalhin eh. Oh, na gusto niya maging Gen Z din at the same time. Si Mika, binigyan ko ng idea sa outfit. Yung sa ganyan, di ba? Bumagay. Oh, yung suot mo ngayon, mukha kang tanga dyan. Oo. Hindi siya sa kulay, ha? Parang lalakad ka, nandito na. Malubog kasi. No. Yung top. Sobrang laki na ang braso mo. Tumataas na, hanggang dito na. Kanina, nalalakad ka na, nakatingin ako. Tapos ang laki-laki nandito. Papi, napakasimple lang. Spaghetti, at saka yung mga simpleng mga ganito, palag. Kaya mo. Pero yung gano'n, pinipilit mo, kahit anong confident mo, minsan na, kung naglalakad ka na, pinapakita mo confident ka, pero alam ko kasi kilala kita, mas maliliit ka lang din, huwag mong gawin sa sarili mo yan. Ang dami-dami pang forma dyan. Ang pinaka-perfect mong outfit isa pa, kailan? Last year natin be fair. Damit kasi ni Harvey. Inuwa ko na ng mga damit. Kunin mo, di naman niya ginagamit eh. Gamitin mo. Mga damit ni Vince, ginagamit ko din eh. Ngayon, lalo ngayon, mga pantalon ni Vince ang gamit ko. Second day ko lang naisip yung outfit nga rin. Kasi unang araw, di ba galing kay birthday? Oo. Hindi na ako talaga nakapag-isip. Kaya yung second day, may panahon ako mag-isip nun. Kinuha ko na ng gamit niya, hindi niya ginagamit. Isa pa, ang sinasabi ko lang din sa'yo is, kung may sinasabi sila na act your age, dress your age. Nandito ka pa lang, be. Sumunod tumanda, be. Maganda yung ginagawa mo. If you're conservative, pwedeng wala nakikitang skin. Actually, kapatid, ako honestly, kung tinatanungin mo ako kung bagay kay Papi yan, maganda yun kay Papi. Hindi ko naman pinansin, kaso lang hapit din dito. Sinabi ko din sa sarili ko. Maganda bagay rin yung kulay kay Papi, bagay yung yung damit kay Papi. Pero alam ko din sa sarili ko na tangina, ang laki ng tiyan ni Papi dito. Alam mo, may ganun ka lang. Ba't niyo ako sinabihan? Ganito ako magdamit dati. Ba't niyo ako sinabihan? Mukha pala ako tanga dati. Ganito pala makeup ko, ito pala buhok ko. Naganda naman ako sa kanya dyan eh. Ako din naman. Pero Ate Marie kasi yung stress sa katawan niya, hindi naman niya sa in-open eh. Sa akin eh. So ako gusto ko na magkaroon siya ng confidence na, sige, ito muna, patience muna ako, ito muna yung forma. And bukod doon, baka masyado niya minamadali sarili niya. Kasi may ganyan eh. Ako may pakiramdam ako, minsan ganito ako. Ma-off to na ako. Grabe, dalawang anak ko, parang na. Wala na. Parang feeling mo laspag ka. Feeling mo nabawasan na yung pagkababae mo. O kaya masyado ka ng babae. Masyado ka ng nanay. Ganun siya. Nanay na ako. 3 na yun eh. Parang na ako. Kung di nga ako bigyan ng bulaklak ng anniversary, okay lang eh. Ganun ka na. Hindi ka tulad ng dalaga ka na sobrang arte mo talaga na yung confidence mo na, mukha gumanan siya. Kung di niya ako ihahatid, makikipag-break ako. Alam mo yon, na-manifest yan at saka na nahihila ng energy yan. Tingnan mo anong energy ni Papi, gusto niya maging mami. Pati damit niya ganyan. Promise, kung anong damit mo, yun ang energy mo. Kung anong damit mo, yun ang galaw mo. Ramdam niya yan. Pag naka-rubber shoes ka, anong galaw mo? Pa-sexy ka ba masyado? Hindi. Parang medyo nagiging gangsta ka. Comfy ka. Pag naka-heels ka ba, di ba nagiging girly ka, nagiging ano ka. Ganun yun. Diba? Ganun yun anak. You are what you wear. Ang galing mo. So anyway, okay na ako sa'yo, Papi. Napansin ko, hindi na natuturuan si Miguel ng proper sa bahay.
Hindi ko natuturuan. Hindi na. Kasi alam mo, pinopen ko kay Vince kayo. Sabi ko, Ano bang sa hygiene? hindi na simi kayo. Hindi siya sa hygiene sa proper way. Sa sampulan ko kayo Sabi ko kasi kay Vince, sabi ko, walang gulat ako. Hindi ko na-expect na hindi na simi kayo yung kilala kong Mikay. Ayaw sa kanya. Which is maganda din naman. Kasi gusto ko na yung focus ni Mikmik, yung focus na kasi ngayon yung sa work Hindi na yung sa mga gawaing bahay. Pero minsan kasi parang baka nasusobrahan na. For example, kumain kami kagabi ng pausin mo yun. Ay, ito na yung basurahan, pero dito pa yung pinagbalatan ng tuyo. Hindi yung ba itapon doon? Parang feeling ko masyado na sana yung mayaya. Isang bahay. Ako? Hindi ako nag-aano Natoyo? sa bahay namin. Pero ikaw, ginawa mo sa baba. Nandito na yung basurahan, hindi pa siya tinapon. Tapos, for example, yung wipes, pinagsabihan ka na, pag kukuha siya, hiyahan niya ako nakabukas. Kunyari, may inutos ako sa kanya, alam ko na hindi niya kabisado yung sa bahay dito. Kaya talagang tutulungan ko talaga si Mikmik. Pero pag kunyari, nakita naman niya kung saan namin kinuha, pinabalik ko sa kanya, sa iba niya lalagay, kasi kinamad na siya, hindi niya na ako tinanong, hindi daw niya alam kung saan ako kinuha. Kahit sa harap ko kinuha. Parang na-feel ko na parang nawawalan ulit ng ate. Kasi expected ko kasi Mikmik kasi is yung mas ma-organize sa bahay. Mas maayos. Kasi kahit sino yun kasi mali yun. Kung saan kinuha, doon mo ibalik. Lagi yun. Lalo na nakikita mo, alam mo kung anong mga, ayoko na lang yung pagkabukas mo, kung ano-ano nakalagay dyan. May ganito, may pang tenga, may wipes, may kung ano-ano. Gusto ko, ito, phones lang, ito, mga pang tenga lang, di ba? Ito, pang ganyan lang. Ginamit ko yan Kaya ayoko pang ibabalik, binilalagay sa ibang lalagyan. Kaya lang napapansin ko na parang sabi ko, hindi ganito si Migay sa bahay. Ano nangyayari? Nasa-check mo pa ba siya, te? Kaya talaga siya ever since. Kaya ako naglilinis sa kwarto niya. Baboy talaga sila lahat. Pero nakita ko yung improvement niya. Ang Paggamit improvement Hindi nakasama ko sa Migay sa bahay. Hindi sa condo, ibig ko sabihin, kung ano pa yung pinakalas na nakita ko sa kanyang pagiging baboy nila, tsaka si Papi sa kwarto. Sa condo so kung ano yung nakita ko sa kanilang improvement mula nung nakita ko sila ngayon, mas okay na siya ngayon. Kesa kumpara sa mas nakita ko rin na marunong na si Papi mag-ayos ng organize ng mga gamit. Yan. Pero kung sasabihin mo ng, ganyan ba talaga si Migay, ang layo? Hindi, ganun na sila talaga dati. Ang laki na ng in-improve nila ngayon. Okay, kasi sa akin hindi ganun Feeling ko may nangyari sa'yo, nagpapahinga ka, baka hindi ka natuturuan ng ate Maria tama. Kasi kahit ako, pag nandun ako kay ate Maria, hindi ko matiis yung mga kwarto. Hindi ko alam paano nailagay si Boji sa ganung kwarto, putang ina. Saan? Sa kwarto nino? Sa office, putang ina. Tulog ka nun, para patulungan mo kay Migay kung grabe ko inayos yun. Pina-general cleaning ko yun. Walang mga gamit. Siguro nung hindi na ako nagtititingin dun sa loob. Nagtambak-tambak. Pero after Kaya nun, nga di ba sinasabihan kita, pag umuha ka sa bata, make sure mo na kung anak mo ba ilalagay mo sa ganun, kung anak mo ba hindi mo i-check. Kasi pag nagkasisihan, putang ina, lagot ka. Next time ayoko na ng ganun. Huwag ka tatanggap ng bata na nakapads ka sa loob. Iba na ang panahon ngayon, iba na ang virus ngayon. Kung may nagpads, ikaw ang ituturo ng lahat kasi totoo naman na nagka-RSV. May hindi kutin pa, hindi healthy yung paligid. Ganun talaga. Ayokong antayin na sabihin pa sa'yo na, magkaanak ka ngayong taon, parang wala mong takot ng virus ngayon sa labas. Hindi yan siya tulad ng batang 90s na putang ina. Kung kanabi mo sa malandasan yung tag-iossi, matitibay tayong lahat. Hindi na siya ganun. So, ang inaano ko, huwag ka na rin gagawin yung kay Coach Drill. Kaya may feeling ako na pupunta ako And pinasabihan ko rin si Papi tsaka si Migay. Ito mag-alaga ng kapamilya, punta ka niyo, check yung bahay, tinignan kita. May mga regalo pa na hindi mo na nabubuksan, antok ka, gets kita. Pero may pa-touch ng makialam kayo. O ayusin nyo, kaganyanin nyo. May ganun. Kaya nung sinabi ni Papi na hindi kasi feeling ko ayaw sa akin dati, ginawa mo na ba? Kayo ba ay sinubukan nyo na pumunta sa kwarto ng isa at bigla kayo naglinis? Kaya ko lang ba din nakuha yun kay Ate Marie? ako lang gumawa nun sa inyo, never nyo yung ginawa sa akin. Never. Papi, yaya ko kayong tulungan nyo ako. Pero yung magkusa kayo maglinis ng kwarto ko, hindi nyo ginawa yun sa akin. Never. Ako lang naglilinis ng kwarto nun yung pati ako. Gagawin sa'yo, nagigisingin kayo, madaling araw o umaga. Gumising kayo, tutulungan kayo. Ginawa namin yun. Pero kayo, si Mikmik sobrang walang pusa. Kapatid, yung sinasabi mong pagliligpit ni Migay sa kwarto niya, yung kwarto niya itself, sabihin natin yung kama niya, sige mabuhok, inaano niya. Kaya yung binigay mo sa kanya pang ganun, okay. Pero yung pag-organize sa mga gamit niya sa loob ng kwarto, inayos namin yun. Tinulungan ko siya dun, okay. Walis at ano lang yun, yaya na So Mikmik, basabos ka talaga. Dito lang. So ganun hindi siya manners nagiging mo. hindi siya nagiging So ganun manners mo, mindful pag nakita mong pinaghirapan na ayusin, kita mo gaano ka-organize, nakita mo kung saan natin ginawa kasi hindi mo
mo pa nga mahanap, Hindi ko talaga siya matandaan din yan kung saan natin siya Ba't hindi ka kinuha. nagtanong? Yung gano'n. Tapos Hindi biglang, naman ito. yung gano'n kayo, babalik mo na lang kahit saan. Ang pangit, ugaling bata. Hindi, alam mo, mothers yan. Wrong siya. Parang feeling ko hindi ka na nakukurek, hindi ka na nababantay, hindi ka na na-check, hindi ka na na-disiplina. Tulad niyan, sa salta ni Ate Marie, hindi ka rin pala nag-aano super sa kwarto mo. Hindi, siya nag-aayos. Alam ko naman mali si Mika, kaya nga sabi ko sa hygiene, hindi not a problem. As in, sabi ko proper, alam mo saan ako? Micromanage. Pares kayong wala sa bahay. Wala kayong micromanage sa bahay. Kailangan na micromanage, sobrang gulo. Yun, nag-micromanage ka. Yun, nag-set up ka. Pero yung sa bahay, dapat may ganun. Ang akin lang, alam niyo ba't ko dito in-open sa yung dalawa? Kasi dalawa kayong babae. Hindi ko sinasabi na sobrang mag-micromanage ka ng kada sigit ang bawat kusina na hindi ganun. Pero may party pa din sa isang buwan, sa dalawang buwan at ganun. Meron. Babae ikaw ang mother of the house eh. Actually, gano'n naman ang nangyari. Maglilinis ako ng sofa na gano'n. Hindi ikaw maglilinis, iutos mo doon naman. Inuutos ko. I make sure everything's fine. Pero yung sabihin natin sa bata, kababuyan yung, oo nga, nagpatong-patong. Pero grabe, hindi mo malang na na Hindi 3 ko days na nakita. dated doon. Hindi ko nakita. Hindi Kinukuha mo ko na- lang kasi yung bata, tsaka yung gatas. Yun nga hindi siya tama. Hindi dapat ganun. Kasi pag sa anak mo din naman yun, hindi mo din gagawin yun eh. Ito naman. Yun yung akin. And Vic, hindi ibig sabihin hindi ka maasahan sa bata. Okay lang kasi hindi ako marunong magbuhat eh. Hindi ka ba marunong mag-check ng bote? Hindi ka ba marunong mag-check kung ano ba sila? Kung nakadati ba yan? Hindi ka marunong magtanong? Hindi ako sumisilip ako ng palagi. Oo nga, sumilip. Pero yung kwarto, hindi ka ba marunong magligpit? Natiis mo lang din na may baby din na ganun. Baka kaya kayo bibigyan ni Lord ng anak. Hindi nyo pala deserve. Sorry ha. Pero baka tinatest-test kayo. Kung paano. May kasi ate mo eh. Ay sakit ka na te. May bisyo ka te. Pero sana, tulungan mo din yung sarili mo na putang na yung bisyo mo. Huwag naman sobrang atakin yung sakit mo. Dahan-dahanin mo. Yun lang naman ako. Hindi ako, kailangan ko pumunta dun. Bakit ako? Alam mo yun, yung ngayon lang siya nagsabi ng dumaan ako. Pero antayin ko doon. Hindi Pupunta sabi na ko lang sa ako. kanya Ang daming beses ko nang tumanggi. Binabayaran. Hindi naman kayo makakapagbitin ng mga tungkol na sa gimikante. Magkikintuhan lang kayo dun. Ikaw, te, kasi ako, di ko nga alam saan mapunta yung topic nang inaano ko lang yung mga plans. Hindi, sinasabi ko dapat, lang, naantayin ko naman matapos. Pero pupunta pa rin ako doon. So, andun pa rin sila? Yes. Sabi na may message mo. Mm. Dito yung mahirap din na umalis ka na. Kasi ang hirap wala utak mo sa meeting eh. Totoo lang, nababasusan nga ako nung nag-phone ka habang nagsasalita ako eh. Kasi serious matter yung akin eh. Sanitation, sa health mo, tapos nag-phone ka about kila Well, anyway, tatapusin ko na yung kay Mikay tsaka kay Ate Marie. Submit yun. Ako, natutuwa ako na hindi na ikaw yung Mikay na kilala ko noon na sobrang ma-check, maganto, maganyan sa bahay. Kasi hindi na yun yung priority mo. Which is, ganoon din yung pinapag-usapan namin ni Ate. Bukod doon, bukod lang naman sa sinasabi ko na yun, mag-check up sa bawat isa. Grabe, alam mo yung bagong taon. Tapos ang iniisip agad ni Oni. Trabaho agad? Wala na ba tayo ibang gagawin? Di ba pwede magpahinga naman muna? Bagong taon, no? Trabaho agad at trabaho. Wala na ba tayo ibang gagawin kundi magtrabaho na lang? Nakakapagod kaya. Kakapasok lang ng taon, reklamo agad. At dahil bagong taon, humiling sa akin yung mga angels ko na mag-off sila dahil binigay na nila sa akin yung Christmas Day nila na ako yung kasama nila. Kaya eto na naman tayo. Kahit mahihirapan na naman, ay nako talaga. Ulirang ina-mode na naman talaga ang baklang ito. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam paano ito nagagawa ng ibang nanay. Pero dahil free trial pa lang to, 1 day pa lang. Parang feeling ko pagod na talaga ako. Hellos. Gusto ka lang? Yesterday, I am alone and well. Oh, biglang andito si Papi. Baka masabihan na naman ako ng walang kwentang kapamilya. Ayan, nandito na ako. I'm just waiting for my baby daddy to call me. Sira na yung cabinet mo. Ganyan talaga yan? Dati pa. Ate, kahit na nakaraan nakabukas. Hindi mo nakabukas yan. Ano ba naman to? Dyan talaga yan. No. Kailangan ko yan. Pang inom ko ng water. Yung mga baso ko talaga nasa kwarto ko. Hindi ko hinahalo sa labas. Tatlo? Yes. Yung isa kasi bigay ni Tony. Dami mong kalat sa kwarto mo. Ba't kami Bagong taon na bagong taon, Papi. Bakit pati
Ang init ng baby to. Lang dadabad meron ka sa kwarto mo. Binigay ni Tony. Oh, Kung may baby na pupunta, edi initin ko yung bote. tabi mo naman, di naka-display Nakatabi talaga yan dyan at nakadisplay yan dyan para pag kailangan. Ang sakit sa mata, te. Mas masakit sa mata ang bahay ninyo kaysa sa akin. Please lang. Kung ano-ano ang pinagsasabi ni Papi, iniisip ko, ganito pa talaga yung postpartum? O sa pakikialam, partida, wala pang yaya yan. Kailangan pa siya sa kanila. Nasyo, ang damay pa ng iba. Ikaw na nga, nangingialam dito eh. Tapos pag wala akong pakialam, sasabihin nyo, hindi ako pamilya. Ano kaya yun? Iba kasi ang pakikialam sa pamumuna. Para di mangingialam, ito, refrigerate after opening. Consume within 7 days. Ilang araw na to dito? Ba't di nakarep? Tapos sasamachan mo. Tapos magtatai ka. Ito, alam ko kay Mika ito. Nasa ref yan sa baba. O ba't nandito? O. Gano'n naman kami ni Mikay eh. Magtatai ka dito, Ting. Di pa naman ako nagtatae. Okay lang naman. Huwag magtae, Diyos ko. Di mabuti para mawala lahat ng toxin sa katawan. Look, pag ikaw na food poison sa ginagawa mo. Kayo ang lagi na hospital, hindi ako. Ay, naku. Anak mo yung nakakakain ng taya ko, iniintindi mo. Papi, tumigil-tigil ka dyan. Si Mikay na lang puntahan mo doon, wag mo akong ano dito ng mga ano. Dahil maayos ang buhay ko dito, maayos ang gamit ko. Kung para sa mga gamit mo sa kwarto ninyo, please lang. Dumbbells mo, ang lalaki. Pakialam mo. Ba't ka pa nagda-dumbbells ng malaki? Lalaki lang braso mo dyan. Mas marunong ka pa sa coach ko eh. Kaya close kayo ni Mika. Gusto mo maging malaki braso tulad niya, te. Kaya nga sobrang laki nga ng braso ko eh, kaya nga close kami. Umamin ka na. Pangarap Sobra. mo bodybuilding. Yes, sobrang pangarap ko yun. Ay, hindi na pala dito. Di mo naman siguro lahat ginagamit. Hindi ko ginagamit lahat ng nandito. Actually, lahat yan itatapon ko eh. Isa na lang ang may laman dito. Pati box nandito pa. Ang daming kineso. Kailangan ko talaga yung box na yan kasi hindi ko alam yung pangalan. Tsaka i-display ko, ipapaprame ko pa nga eh. Ayan, ang dami mong clutter, ate. Wala kang angels, no? Wala, off nila eh. Wala kang ano dito, ng health dito. Hindi ko kailangan ang ayos ng kwarto ko, Papi. Ate, ang daming mga Mga nakalabas. Kailangan. Tulad yan. Hindi mo kailangan. Ako, kailangan ko yan. Nakarep, dapat yan. Dapat after, within 7 days ng pag- Hindi kasi oda na kami, hospital kami. Wala. Bubog! Hanggat di na hospital, hayaan mo lang yan. Bakit ba? Ba't nandito ka? Oo, eh. Kaya dito siya, te. Pinakikialaman niya yung gusto kong ipaprame ng mga box. Ang dami niyang kalat. Ang dami ko daw kalat. Yung bahay nila nanlilimahin sa dumi. May mga molds pa nga. Yung dapat mo intindihin, tangin. Alam mo, minsan yung pakikialam, Papi, di pakikialam eh. Kaya yung sinasabi ni Tony, iba kasi ang pangingialam, yung pagkikare sa gusto mo lang mang trip ng papakita mo ng pakikialam. At totoong pakikialam, sana nagdala ka ng map at ng walis. Tangina, sana naglinis ka na. So, hindi ba care na isisit ako yung dapat within 7 days ubos na napalaman tapos wala pa sa rep? Pero ipinaliwanag ko sa'yo na kaya ng tiyan ko. Oh. Ipipilit niya talaga hanggat di siya namamatay. Wala pa namang namamatay sa panis na Ang tibay na sikmura mo, ti. sobra. Nakaya nga kita eh. Papi! Water. Papi! Ano? Papi! Bahala ka dyan, ti. Kailangan mo ng retreat. Papi, sa totoo lang. Alam mo, kunin mo na. Ate, Sa'yo na yung mga ko dyan, mayonnaise ko dyan, yung mga palamang ko dyan. hindi niya kailangan retreat. Kailangan niya ng dasal, te. Hoy, tumigil ka. Isa ka pa. Dapat ikaw si Papi ng bahay. Hindi si mama ng bahay, ikaw si papi ng bahay eh. Ay, nako. Ang dami mo kang clutter dito, te. Oo nga eh, kasi gusto ko talaga yan kalat-kalat. Yung mga regalong hindi nabuksan, gusto ko i-display. Ayokong buksan. Kasi kapag binuksan mo, hindi na surprise. Hanggang kailan mo gusto ma-surprise? Pag si Tony nag-open, okay lang. Pag kami, hindi pwede. Ano ba yun? Ano open ng mga hindi nga pinakialaman ni Tony, siya parang nag-display niya, pati electric pan dyan niya nilagay oh. Pagalitan mo si Tony, picturean mo, ipaprame. Siya nagbukas sa mga regalo mo. Siya nagbukas sa mga regalo ko, edi siya na surprise. Mag-exercise ka, tumakbo-takbo ka sa labas para may masmasang ka. Sabi niya may binat. Ang galing. Huwag ka na kami bigyan ng taking nga alam ko sa bahay na may bahay.
Ala ka. Alam mo, magkuha ka ng walis ng map. Sige. Dapat ganun. May map kayo. Wala. Meron pa paano walang walis at map? Dapat nagdala ka. Kahit damit na di ginagamit, pwede lang map yun eh. Hindi, nagpunta ako sa baba kanina. Nagligpit-ligpit ako ng konti. Dami pang ano, laundry. Kaya nga eh, alam mo, papi, kunin mo na yung mga labada. Umpisahan mo. Gusto na ito na yun. Hindi. Sa'yo ba yung Biscoff mix? Diba? Oo. Oo. Ibalik sa may-ari. Lagi mo dyan siya kumuha, babalik. Oo, ganun kasi kami. Kumukuha kami ng ano, kung ano yung nasa rep, para naman sa lahat. Kayo lang naman yung may kanya-kanya. May pangalan-pangalan sa inyo, di ba? Wala. Kung anong pagkain namin, pati Indias, kakainin nila yun. Bahala sila. O kaya nga, wala kaming isoli mo kay Mikay. Ganun din kami dito. Kung ano nasa rep namin, para sa lahat. So, okay lang sa'yo. In the future, ganyan ka pa rin. Na ano, na I share what I have? Of Hindi. course. Yung mapapanis na't lahat, kakainin mo pa din. Ganyan ka pa rin? Ngayon mo lang nakita yan. Ngayon lang ako nag-akit ng pagkain na Hindi, susunod ganyan. sa mga susunod, magiging ganun pa rin ba yung routine mo? Ite-text ko sa'yo kapag ganun pa rin. Pag ganun pa rin, ite-text ko sa'yo, papi. Stress kasi. Papi, text ko sa'yo pag ganun pa rin yung routine ko, para ma-stress ka. Oh my God. Ikaw ba nagturo sa akin na magtanggal-tanggal ng clutter? Oo. Ano ba nangyayari? Alam mo, yung pagtingin-tingin mo sa mga cabinet ko dyan, organize yung mga yan. Pag nakalagay lahat ng wire sa isa, nakalagay lahat doon. Yung mga nakalabas dyan, gusto ko yan i-display. Gusto ko nakikita ko yung mga yan. Okay lang sa'yo yung nakikita mo, te? Oo. Everyday, yan yung mga pang-araw-araw ko eh. Lalo pag wala pa akong angels. Kasi ayoko bumaba. Lalo pag mag-isa ako. At least man lang ito yung mga box na walang laman itapon. Makaka-attract siya ng mga negative kineso sa buhay 2025 na. Unahin mo yung bahay mo, papi. Ate, okay siya. Okay lang. Puliduhin mo. Nagtanggal ka na ba ng mga home decor mo dun? Hindi pa. Later kami magdatanggal. Later pa, o. Diba? Pinakailaman mo to. Unahin mo yung bahay nyo, tanggalin nyo dun. Asan yung mga naman, angels mo? minsan nakala magpakita ng care, tapos Pag nagpapakita ka ng care, magdala ka ng mga mga ambipure, mga pang spray, ganun magpakita ng care. Check O lang. kaya Di mo naman sinabi sa akin na ang care pala sa ganon general ang cleaning. care. O sige, next time for general cleaning na dadaling ko. Ang hirap sa inyo. Kasi ako, ang care ko sa inyo, nililinis ko yung kwarto nyo, nilinis ko yung cabinet ninyo, mag-aalaga ng bata, alaga ng bata, ganon ang care ko, ganon ang pakikialam ko. Actually, feeling ko, akala ko naituro ko sa'yo yun eh. Kasi nakikita mo sa akin, hindi yung meow-meow lang. Sinasabi ko lang, hindi siya meow-meow. It's a fact, sinasabi ko lang sa'yo na pwede ka magkasakit doon sa mga palaman. Pwede naman, oo. Pwede talaga ako magkasakit dyan. Salamat sa informasyon. Lalagay ko na yun sa rep mamaya. Utos ko pala kay Mikay. Hindi na siya ilalagay sa rep. Tapo mo na, bumili ka na lang ng bago. Bawal na ba yan? Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo. Mag-isa ka na nga lang dito. Si nanay kasi ganyan ang ginagawa eh. Naka-display lang sa labas. Yung mga palaman. Saka hindi pang refrigeration yung yung palaman nyo dati. Ayun din yun. Diyos ko po. Wala naman nagkasakit sa mga bata. Ay naku, hirap sa inyo. Hindi ko saan ako lulugar, te. Sige, lumugar ka na sa bahay nyo. Bahala ka dyan, paping pakitang tao. Hindi kasi siya marunong. Alam mo kung ano-ano yung kinakain niyang panis. Ano ba yung sikmura mo? Basurahan? Eh, yung bibig mo, bakit amoy basura? Alam nyo bang sasabog na ang cellphone ni Ate Marie? Konting video call na lang, kailangan na niyang bumili ng bago. Siyempre, dahil nga may boyfriend na ako. At 8,000 miles ang layo namin sa isa't isa. Hindi na talaga nakakapagpahinga ang cellphone ko sa kaka-video call namin. Alam mo,
mo, okay naman sana eh. Na palagi mong kausap yung jowa mo. Sige lang. Pero kasi kahit sa labas, bakla, kahit saan siya magpunta, dala-dala niya yung cellphone stand niya. Ano? Kala mo bakasyonista tong mamamarin niyo sa Pinas? We're having what? Baby daddy. Everywhere I go. Everywhere you go. Do you have a stand on a cell phone? And then, can you bring your phone like what I do? I hold the stand. Oh, do I have a stand? No, I don't. Do you want to have a stand, baby daddy, and you hold the cell phone stand everywhere you go? Do I need a stand? Yeah. Ang busa na siya ng English. My English is only 50. Hindi today. Hindi ako... Nako. Paano ba to? Gusto ko Baby daddy, can I see the balls? The balls. No, not your balls, not your balls. The balls that you will buy. The balls that you will buy. The basketball balls. Not the balls that you think. You're in the shopping center, right? Yeah. Where are the balls? Oh, I see. Those balls. Many balls. Shoot. Yeah. Kahit saan, bit-bit ka talaga yung stand niya. 24/7. Oh my. Ngayong taon, inaalagaan ko talaga yung sarili ko para hindi umasim yung anit ko. Palagi kong ginagamit yung regalo sa akin nito niyang ko na blower. Ayan ka na naman, Mikmik. Obsessed ka na naman. Ang galing-galing kasi ng regalo sa akin nito niyang ko. Pag siya talaga ang nag-isip ng regalo, ang galing talaga. Ama ka na nga, Chong. Pagsabihan mo yung asawa mo, pag nagre-review kami, palaging tulog. Diba? Huli! Ako lang yung nagtatrabaho tapos ang lakas niya magreklamo. Pagpasok ng taon, palagi kaming magkakasama ng mga kagrupo ko. Ito ay tradisyon na namin. Actually, itong mga kagrupo ko na to, friends din talaga ni Jowa. Way back 2017 pa ata or mas matagal pa. Minsan lang kasi kami magkakasama. Ayun, catch up, deep talks. Tapos, minsan si Jowa talagang nagpapalaro siya. Ayat pa lang. Ayat talaga. 1,000. Bakit mo lagi na lang? Sabi mo tayo. Ako, hindi ka. Talagang din mo ha. Kinabukasan naman ibang batch naman ng aking mga kaibigan / co-dancers ang nagpunta dito sa bahay.
Kahit na busy kami at may pamilya na, gusto ko pa rin kasi magkaroon ng time na makasama ko yung mga kaibigan ko na, alam mo yun, kasama ko simula noon pa. Alam mo yun, kahit isang beses lang sa isang taon, solve na yun. Sila din kasi yung mga tumulong sa akin nung mga panahong walang-wala pa ako. Actually, hindi pa kompleto yun. Marami pa talaga yun. Yun nga lang, yung iba may work na, may sarili na ring family, busy na rin sa kanya-kanyang buhay. Kasi iba, nahihiya na din ako mag-message kasi nga baka mamaya may ginagawa siya, makaistorbo pa ako. Kaya ngayon na kahit papano meron na. Gusto ko maging andito pa din para sa kanila. Tulad nga ng sabi ni Tony sa inyo, wag na kayong magtaka kung bakit minsan wala ako. Dahil busy ako sa mga errand sa bahay. Tulad niyan, umusok yung kuryente sa bahay nila Tony. Kaya pumunta ako doon para i-check at ayusin ang problema. Wala dyan, diba? Ito talaga yung umusok kanina. Buksan ko muna. Hindi mainit. Wait, ito. Wait, putang. Hindi ko talaga mabubuksan. Ito. Electrician talaga yan. Wire yan. No. Go. Ay, no. Rinig mo? Oo. Ito. Alam ko na. Mapakagang ko lang sa ano. Ayan, tama yan. Buti pa si Chong naaasahan. Hindi katulad nung asawa niyang mahaba yung baba. Hindi na to ka. Kasi... Sana ako. Huwag ka nasaksakan yung extension mo. Hindi na to na to. Para sigurado. Kanyang doon na to sa bahay, di ba? Antay ko na yung ano. Actually, nung time na yun, sobrang kinabahan ako. Kasi, grabe dahil yung pagod ko sa paggagatas, madaling araw. Ay, any time of the day, mga ganun. Tapos, nag-brown out. Basta natalanta ako sa ako dadalhin, anong gagawin ko, wala akong generator, kila papi ba, baka mablown out din doon, kila mama Mari ba, baka mapabayaan, walang tumingin. Hindi ko alam eh. Sa akin nakabahan ako, yun yung pinaka nakakatakot na mangyayari sa akin ngayon. Yung mapanisan ng gatas, napakadami niyan. Buti sana ako isang plastic lang eh. Buti sana kung ilang 1,000 ml lang eh. Parang lagpas na ata kasi doon pa nasa millions na ako. Ganun ka OA. Ganun siya kabigat para sa akin. All of our yayas went to their families because it's New Year. So, I need to be responsible at mode unlock. Simpleng araw at nagbabanding kami sa kwarto. Wow. Ewan ko ba? Bigla na lang talaga kami nagkampihan ng antok ko. Hindi ko siya malabanan. I'm so bored, like Henri on Inside Out. Video, okay, bebe mo. Kaya hindi kita, dito ka lang, ha? Diyan ka lang, huwag mo na siyang kulitin. Huwag mo na siyang kulitin, kaya mo naman noon. Uy, huwag mo ipan! Happy! Kakasabi lang ha. At di ka naman makikinig ha. Hindi naman pa rin. Ito.
Kulit mo eh. Go there. Ayan. Saan? Wala. Time out ka doon dyan. Time out ka. Huwag ka dyan! Dito ko. Kami. Yan. Diyan ka lang. Huwag ka pumunta doon. Yan. Wait ka dito. Si Happy kasi kagagaling lang ng infection niya sa ngipin. And may napanood kasi ako sa internet na ang mga babies daw kasi talaga, wala silang cavity-causing bacteria sa bibig nila. Naturally, wala talaga. At the only way na magkakaroon lang sila ng mga cavity-causing germs is napapasa lang din sa kanila yon ng kapwa nila tao. So ako, maingat ako kasi si Happy, as you guys know, bulok na yung upper teeth niya dahil hindi na alagaan ng maayos. And also, ayoko naman na hihipan-hipan niya yung mukha ni Bebang kahit nasabihin mong baby naman yan. Still, yung germ sa bibig niya mapapasa doon sa baby na mas bata pa sa kanya at hindi pa ganun ka-strong yung immune system. Very strict talaga kami ni Harvey when it comes sa mga ganung bagay. Kaya kahit maliit pa si Happy, kailangan din namin siyang disiplinahin sa mga ganyang mga bagay-bagay. Kesa naman sigawan ko, kesa naman palu-paluin ko, wala akong choice kundi mag-face the wall na lang muna siya. Sobrang busy ko na talaga lately. Hindi ko na rin napapansin na, ay day, yung kuko ni Dodong, mahaba na. Kaya pala, every time nahawakan niya yung mukha ko, para akong may pusang hawak-hawak. Kinakalmot niya ako, tay bumabaon. Siyempre, hindi ko na kaya. Kaya ayun, tamang gupit-gupit muna kami sa gilid. Actually, hindi siya gupit eh. File. Mas safe yun sa baby, guys. Lalo na si Dodong makulit. Sa totoo lang, ngayon ko lang babaliin yung rule ko na no screen time sa mga bata. Dahil nga wala kaming mga angels. At saka day, 3 babies yan, 2 lang kami ni Harvey. Pasalamat na lang talaga ako may isa pang natira na nagbagandang loob na magstay muna hanggat hindi pa nakakabalik yung iba kong angels. Pero still, di ba, tigi-tigi sa kaming bata. Kaya ayan, tamang nood-nood muna kami sa TV habang nagbabawas ako ng kuko ni Dodong. Ay, naku, talaga naman tong si Dong. 'Di ba? Kahit anong kulit naman talaga pag ginantuan ka ng... Naku, Diyos ko naman! Nabubuang ang babaeng ito. Akala mo talaga walang problema sa pag-aalaga ng mga bagets. Akala mo hindi mahirap ang buhay. Isang ngiti lang talaga sa'yo ng anak mo. Gaganon lang ka lang. Erase lahat ng problema mo, day. Hi, baby daddy. What is it? Baby mama, look what I want to show you. What is it? What's that? My plane ticket. You have a plane ticket already? To you. Are you for real? Yeah. For sure, for sure? For sure, for sure. When are you flying? January 11th. And then? And then I'll be there on January 13th. Okay. So, I'm gonna pick you up in the airport. Yeah. Okay. What time are you gonna be here? 7:30 p.m. So, are you really sure that you're gonna go here in the Philippines and see me? Yes. Okay. No backing up? No backing out, nah. Okay. Is it because of the... Is it because of my big butt? No. Nah, it's because of you. I want to see you. Okay. So, I'll see you then. Come to you. Let me see again, if that's real.
Okay. Thank you. Say that again. I said it's real, for sure, 100% all the way. Okay. I'm excited. Can't wait to see you, girl. Konting araw na lang at uuwi na siya ng Pinas. Paghahandaan ko talaga yung pagkikita namin ng boyfriend ko. Kaya ano pa nga ba? Syempre, mag-icon clinic tayo. Sinabi ko kay Lando na tumawag ako sa mami ko. Sinabi ko sa kanya yung news. Tapos, sabi rin niya, tatawag siya sa mami niya para sabihin na uuwi siya ng Pilipinas. Last time, I showed you to my mom, right? I've already introduced you. And you were curious about what she told me. She said hi to you and smiled at you, but then she's worried. She's worried because she told me that she lived there longer in the US, and she told me also about the some cultures that you have and beliefs that you have. She even told me that it's impossible for you not to have a girlfriend there. Baby mama, I talk to you 24/7. All the time. Okay. And I don't have no girlfriend here. yeah, I know. But you told me about the sneaky girls. There's some sneaky girls, right? Do you have those sneaky B? No, I don't. But you have those before? In the past, yeah. Right now? No. And my mom is also telling me that what if you beat me? I won't ever do that. Have you ever beat a girl? No. And my mom also tells me I'm already an adult and you're a young adult, and what if you change your mind? Most of the time, she told me that American people change their mind. I won't change my mind. It's already set in stone. I know what I want. Baka you're just saying those things. I'm just saying those things. No, I mean those things. Okay. So, my mom is not happy with your age. I understand her because it's, the age gap is, for us here in the Philippines, I told you before, it's not normal. I'm just being honest and transparent to you. I know that if she would just know you, she will definitely like you. Baby mama, the age gap is normal here. But, baby daddy, what if I'm being grumpy? What if I'm being moody? Will you understand where I'm coming from? You're just having emotions. Can you handle the responsibilities? Yes. And I told you at my age, I'm not here anymore to play around or to try, something like that. You know what I'm saying? Yeah. And when you told me that you wanted to start a family and you want to wife me up, those were the things that, I wanted that. Are you sure? Maybe because you're young, you're impulsive. No, I'm sure 100%. Not because I'm young and impulsive. I know what I want. Okay. So, I'm done with talking about my mom. What did your mom tell you? Be honest and be transparent to me also. Because I want to know. My mom, she's worried about my safety there. She asked me if I'm gonna be safe there. That's why she doesn't want me to go. Did that affect you? You don't want to go? No, it didn't affect me. It didn't change my mind because I know what I want. But I just want her to I don't want her to feel worried. And once, I feel like once she sees and, meets you and, sees you're a good person, you're nice, maybe she's gonna change her mind. My mom's gonna like you a lot. You think so? Yeah, I know so, 100%. Okay. What else did she say? What if I get there and she kick me out and leave me on the streets? What would I do? And I told her she won't do that. But if she did, I'd be prepared. My mom, she always thinks the worst. That's any mom. Of course. Any parent. Yeah. Both of our moms are like that. They're
My mom is worried about me. Your mom is worried about you. It's because they just love us. It doesn't mean that it has to do something about, you, or it has something about me to it. You know what I'm saying? It's just that the situation is, it's new. Yeah. You coming here in the Philippines, 8,000 miles, and she cannot do anything. And my mom also can't do anything because she's in the US. You know what I'm saying? If something bad happens. But what I liked about our relationship is that we can conversate about anything. So we can talk about things. And both our parents were gonna make them not worry once they see. You sure? You're still coming here? Even if your mom doesn't want it? Yes. I wanna be with you. Why do you wanna be with me? Cause I want you to be my baby mama, girl. Okay, thank you, baby daddy. I love you. I love you too. Dahil afam si baby daddy, straightforward lahat ng conversations namin. Ultimo, S-life. Tinatanong niya sa past ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatawa ba ako. Kasi kapag nag-video call kami, kung ano-ano nang tinatanong niya kahit nililigaw ko na yung usapan. Baby daddy, you know what? Me and my sister a while ago, I showed her the mug that she gave me. And then, you will close this, and when you press it, it mixes your coffee inside. No. Why the are you not talking about the bruised coochie? Baby daddy, I'm not saying that I'm bruised. Let's not just talk about this anymore. Baby daddy, so what's the reason why you ask these questions? Because I'm curious to know about your past. My past. I thought you don't want to talk about that. No, I don't want to talk about your ex, but I want to know about your past. Me? Okay. Okay. Yeah, of course. Baby daddy, when you get here, you will shower and you will rest. Didn't you get tired, baby daddy? Did I get tired? Not really. You want me to keep going? So, don't ever talk about that, okay? Talk about what? The bruising. the bruising? Oh, don't think about that anymore, okay? What, the bruising? What I'm saying is that it's not just about the bruise. Then what is it about? About the, I told you that I was like no contact at all, and then when that happened, I just get checked the next day. You just get checked the next day? When that happened, when you got bruised? No, baby daddy. I'm just, it's Because what? Because it is also my first time that time. First time after so many years. So, you know what I'm saying? Yeah, you're basically saying like somebody else destroyed my baby mama's and bruised it up. That's what you're telling me. No, baby daddy. I did not. That's not the case, okay? Yeah, because you didn't have intercourse in a long time. That's what you're saying. Yeah, and now also, I haven't been... What? So what's the issue? What do you mean, what's the issue? Do you not see the issue? So you're telling me that you don't want a destroyed... Baby daddy. No. It's not funny. Okay, baby. You're laughing. Because... What's funny about that? Because... How would you feel if I told you, oh, I destroyed her coochie and bruised it up, and then she hasn't had intercourse in a long time, but I'm with you. Why are you laughing? What's funny about that? Because none of that is true, baby daddy. Okay. No, it is true. You can't change your answer now. No, it is true. You're making stories inside your mind already. No, not making the story I was told.
You're so funny. Baby daddy, I don't want to, like, fight for my... What does that mean? Meaning, I don't wanna, like, tell you, oh, my is... What do you call this? It's not destroyed, blah, blah, blah. I won't... But you said it was. I am just conscious, okay? Sometimes I do that. Like, if... I always check myself. That's just it. Yeah, and when you check yourself, that's what it says, bruised up. Not bruised up. It's like inflamed a little. Okay? Yeah, from the bruising. No, not the bruise. No bruising. It can be inflamed without bruising. Inflamed why? Inflamed why? Why? Why inflamed? Okay, so you want to understand what inflamed is? No, I know what inflamed means. What's the cause of the inflammation? That's what I'm asking you. What's the cause of the inflammation? Just because I wasn't like, used to doing some things. Baby daddy, why is this the big deal? What do you mean, why is that a big deal? Because I'm just saying that's not a big deal to you? And you're laughing about it like it's not even funny. And you still think about somebody else inflaming you? Take your shirt down. Move your shirt. You see? And what are you doing? You're laughing. Okay. Baby. No, baby daddy. Baby daddy. Look at me. No one's gonna bruise your baby mama but you, okay? No. They already did. They didn't bruise me, okay? They inflamed her. Inflamed is just like normal. When you rub... No. It's not normal. It's normal. But bruising, no. It's... And you have way different sword. So, don't you ever think about... Sword? So what was his like then? What is that supposed to mean? You like his sword? What was his like? No, that's not what I'm talking about. No, tell me. What was his like? Who? The one who inflamed it. I can't remember anymore because I don't want to remember. No, yes you can. That's why you remember it was inflamed. Yes you can. You're lying. No, you're telling me about my past, right? I'm asking. You're asking. Yes. Yeah, okay. You're asking me about my past, right? Only yeah, me. Only me, and you didn't even. You told me even a while ago that my history, not theirs. So what's happening? What do you mean your history, not theirs? That is your history because they did it to you. Yes, but you told me that we're not talking about them. Just me. No. Not in this situation. Not in this situation because somebody else inflamed you. Baby daddy, anyone can be inflamed. So, okay, what if I do this? It will inflame, yeah, see? No. It's from intercourse, not from a flick. Sometimes you're inflamed for like 1 hour and it's gone. Oh. Well, not you. You had to go to the doctor. Oh no, not that tissue. Like it's just like for like 1 hour, I think, and then I just went to the doctor the next day. And what they say? It's normal because it has been a long time, but it's not really no, like, you know what I'm saying? No, I don't. No, I don't. Nothing serious. Nothing serious. Nothing serious. That's not serious to you? No, that the doctor said that, not me. Well, the doctors always try to be nice. It's serious to me, okay? I know. The doctors, it's nothing serious, it's okay. They always want to calm down the patient, okay? It is serious to me. Tinamaan na naman ng sakit si Jowa. Kasi kung iisipin nyo, hindi pa talaga siya nakakatulog ng mahaba at ng maayos. Kasi simula nang nanganak siya, nasa ospital, hanggang sa makauwi kami dito, every 2 hours lang talaga ang tulog niya. Kasi kailangan niya magpa-breastfeed. Kaya pagod na pagod talaga yung katawan niya at sobrang restless siya. Tumawag nun si Vince, medyo nilalagnat daw si Tonyang ko. Kaya daw baka pwede naming dalhin si birthday sa vet. Kasi nung umaga, napansin ko na si birthday, hindi na siya mapakali. As in, paikot-ikot siya, tapos hinihingal na siya na ewan.
Tapos gusto niya sumiksik sa madilim, warm area. Tapos napasearch na ako na signs na malapit na mga aso. Well, pasok nga. Panting. Tapos, yun nga, nagagano na si birthday ng kuko niya. Tapos, gustong madilim, gusto ng warm place. Something like that. Kaya, napasabi na ako kay Jowa na, manganganak na si birthday. Tapos, pinuntahan ko na agad si Mikmik. Birthday ko. Opo, manganganak na po. Wala pa namang lumalabas na. Wala pa namang. Ang gusto mo pa explain na natin. Sige po. Kasi pwede siyang normal, pwede din po siyang Sige Para malaman. Malaman po natin if manganganak talaga siya. Sama ka na? Sama ka na? Oo, sama ka. Opo? Opo, anak? Ang tingin ko kasi kaya mo naman yung mag-normal. So, ang mapapagawa ko sana, ipapa-observe ko na lang siya sa bahay. Tapos, dalhin niya siya dun sa area na medyo tahimik. Tapos, mas maganda, medyo madilim. Okay po. So, doon na lang po siya. Doon na lang po muna. Tinignan ko lang, baka kasi, ayun, ako patay na yung mga puppies. Opo. Pero lahat yung tatlo naman po, yes, okay naman po. Okay naman po lahat. So, yung due date niya actually ngayon na po. Kaso, hindi ko siya pwedeng ipa-confine kasi hindi po kami nag-welfare assistant. So, ang kailangan nung gawin yan, obserbahan siya mabuti. Baka mamayang gabi, doon na siya maglabas. Okay. Kung hanggang Tuesday, wala pa din po. Tapos, nanamlay siya, hindi siya kumakain. Nagwinin na siya dito. Tingnan natin kung i-assess natin ulit yung mga puppies. Then, if need na talaga siyang buksan. Okay. Umiiri na siya pero hindi talaga komportable si birthday. Iniiri niya. Wala, ito na. Lapit na tayo, malapit na. Birthday, wait lang. Gusto niya bumaba. Sige. Sige. Sige, baba. Beans. Putang ina, iniiri niya. Hindi na to abot sa vet, hindi na namin dediretso ko na to sa bahay. Iniiri niya dito sa sasakyan. Hindi na kaya, shit, anak. Ito na, pauwi na tayo. Ay, sa grooming pala, I mean, hindi ko nadadalhin sa grooming. Sige. Dediretso na kami sa bahay. Kasi iniiri na niya talaga, promise. Okay, sige. Okay, sige, bye-bye. Hindi nagpapaanak ang vet. Sa bahay talaga siya manganganak. Okay. Sige, dala niyo na dito. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Meron kasing SEPANC si birthday. Sa mga hindi nakakaalam, SEPANC is short term for separation anxiety. Hindi lang po siya nangyayari sa mga tao, kundi pati na rin sa mga animals at sa mga pets natin. And natural po yun sa tao at sa mga aso dahil sobrang close nila sa amo nila or sa caretaker nila, sa nag-aalaga sa kanila. And si birthday talaga, malala yung sepangs niya kasi nga, pandemic baby siya. So, nung time na yun, lahat nasa bahay, nasanay siya na yung mga mahal niya sa buhay is nasa paligid niya lang. At talagang dun nabuo yung bond nila ni Tony na sobrang tibay na talagang, day, nakita niyo naman sa reality show na to, di ba? Kung nasan si Tony, sinusundan talaga siya ni birthday. Kaya ganun si birthday. Sobrang can't live without Mommy Oni. And sa totoo nga lang, manganganak na talaga to si birthday. Lalabas na talaga yung mga babies niya. Pero sa nakikita ko sa kanya, ay, day, hindi talaga siya papayag na wala ang Mommy Oni niya sa tabi niya. Bigla nun pumesto sa akin si birthday sa harap. Tapos, na-curve siya parang paganon. Akala ko, nahatai siya. Parang pinupush niya ng todo. Tapos sabi ko, ito na ba lalabas na pa? Pero parang hindi naman kasi tumitingin-tingin pa siya sa akin. Then biglang, parang biglang gumanon. Kumalat. Paano bigyan na pala niya yun? Umiiri siya, may lumalabas sa ihi. Oh my God, manganganak ko si birthday. May lumalabas. Asa na sila Mikmik? Ayun na. Lumabas sa kanya, paano bigyan niya yan? Paano bigyan niya yan? Ganon pa din kasi ako. Every 2 hours pa din ako napapadede. So, ayun, busy ako. Pag-aasikaso, magawa pa. Normal. You're attracted to my skin and my confidence and maybe how hot I look with my hands on heart. But mostly you're attracted to me. Wow. Alex, Bigyan mo nga ito kay Neronia. Whatever.
Chong, tapon mo ito, Chong. Dalawa. Grabe ang init. Ay! Ito na bata! Halika na, baby! Gago na, gago na, anak na. Kain siya ng kain. Halika na pala. Kaninag na lang. Kanina, hindi mas maliwanag yan. Kaya pala gago. Kaya nung umuya siya kanina siya gumagano, no? Normal siya. Ayun. Wala nakalabas na pala. Wala na pala. Kaya pala umuya kanina doon. Baby, no. Kakainin niya yung placenta. Kaya pala. Natanggal na niya. Inuya siya na kaya, Harvey. Hayaan mo si birthday, dila niya. Si birthday talaga yan lahat. Wait lang, kakalma lang yan. Hindi, ilagay kaya doon. Alin. Yung bata, ilagay doon. Yan mo siya Kakainin kasi si birthday yan. Tama nga din si Harvey. Itang mo nang anak si birthday sa tabi Sabi mo. ko. Oo. Kasi may stress yan pag ano. Uy! Ano po may supi? Ano to, babae na namin? Babae. Lalapit niya mo yan! Lola ka na! Kaya wala. Nagdidila siya doon kanina nagkakain. Si birthday talaga maghihiwalay niya siya. Oo. Kakainin niya yan. Hindi lang, kakalma lang siya. Nagulat talaga ako, as in, napasigaw na nga ako, yung bata! Kagulat naman, biglang ano. Paano mo nalaman, nakita mo? Patay ko, wait, paano na? Nakaiwalay na sa kanya yan? Hindi pa. Hindi pa. Si birthday maghihiwalay niyan, di ba? O, parang din na tayo ng bagong kubrikama. Hello! Si birthday din ang magtatanggal ng mga dugo-dugo niyan sa katawan. Didilaan niya din dapat eh. Madilaan mo na. Birthday, may anak ka na. Putik na yan. Nado ka. Ba't pati ikaw ang inumin? Hindi, kinuha ko lang. Sinabay ko lang para ano. Ba't nasito kang ano? Ba't pati ikaw ang inumin ka? Sinabay ko lang. Let's go ha. Yung baby na yan, dyan lang yan. Aantayin talaga natin siya ano yung siya ni birthday. Hindi, pag ano na, lumabas yung tatlo, pwede nalipat na. Ah, okay, ganon. Kasi nanganak talaga siya sa tabi ni Tony. Oo. Mami ka na. Mami ka na. Naku, maingay ito sa madaling araw. Ala, ayaw na may inis siya. Nandilaan mo, ay oo. Oo, hindi niya hinahanap ng anak niya eh. Sige lang, okay lang yan, opo. Okay lang, Dito lang si Mami. Birthday pa dede mo, sige, it's okay. Naglalatching. Padede. Ayan, dali. Tanggal mo. Ayan, dali. Alam niyo kung saan pupunta. Oh, dumidede talaga. Nakikita mo yung tsura. Ayun, oh. Todong dede, oh. Lola na ako. Lola ka na, gagi. Tangina na ilang parbo na yung dumaan. Boy pa din. Distemper pa, no? Pabuhat ako. Birthday mo. Hindi ka birthday, ha? Dito mo na lipat, Mix. Tapos lipat mo yung baby, Mike. Birthday, Pepe, come. Mike. Na ano kong hawakan? May nails ako. Ito kung ano. Lalabas ulit? Hindi, nakapesto lang siya. Dila na siya ng dila ulit. Umalis na siya. Iniwan niya na yung baby niya. Baka lalabas na isa. Nag-iikot na siya. Ayan na. Labas na? Hindi. Yung pwesto na siya, iniirin na niya. Ano kaya kulay nitong color? Tapos napansin ko na masyado kaming nakatutok kay birthday. Binuksan yung ilaw, yung pinto. Inaasikaso namin siya masyado. Then, sinabi ni Jowa na, ano kaya kung gawin din natin yung kanina? Yung parang medyo hindi tayo masyadong nakafocus sa kanya, nakatingin sa kanya. Hayaan lang natin siya. At Jowa, dun ka banda kasi gusto niya, nandun siya sa tabi mo. Yan, ano niya, kung tumabi sa kanya. Sige, dito tayo. Dito ka. Dito ka. Mari ka dito, bebe. Parang feeling ko, Anong gusto mo? Parang yung kanina, hindi natin siya pinapansin. Nanonood lang tayo. Yung parang nangyari lang kanina. Gawin natin. O, kaya lang kasi, di ba, nasa kapa tayo ngayon. Wala gusto talaga niya sa'yo eh. At tama nga si Jowa. Nagulat na lang ako na, ayan na, tumabi sa akin si birthday. At unti-unti na siyang umiiri. At palabas na yung second baby niya. Ito niya, ayan na. Nasa pik-pik na niya. Ayan na. Sabay pa niya. Ayan na. As in, nasa pik-pik na niya. As in, ayan na. Lumabas na. Ayun na, lumalabas na. Nakita mo, lumalabas na. Lumabas na. Yay! Another Lumabas baby! na. Wag, grabe, paglabas ang cute. Lumabas na. Ayun, nasisirain na niya yun.
Hello. Sirain mo! Sige, birthday. Daddy mo. Dali, malulunod siya. Hello. Hello. Hello po. Hello po. Hello. Ay, nag-smile. Ito, birthday na birthday to. Ano? Pure white? Hindi. Parang hindi siya white. Parang siyang si birthday. Brown na Hi, ewan. black si birthday eh. Nung dumating sa akin. Oo nga. Para siyang yung tatay ni birthday. Sakto lang, mag-isang Hindi siya umiyak. Magalaw naman. Yan. Hello. Hello. Sakto pala yung kukumumik. Matalas. Bakit? Pang pilas. Ay, oo. Di ba? Oo, actually. Kasi madulas eh. Sa gantong vibe siya ulit ng anak ko. Oo. Sa madilim. Gusto niya lang warm. Gusto niya lang madilim. Ano? Tama nga si Doc. Oo. Tapos katabi ko lang. Alam, may selfie ako sa panganganak yung mga bibig. Ang saya ha. Na-capture yung ano. Nakita mo yung pagbukaan? Yes. Andyan yun sa ano. Hello. Opo, hello. Ayun na siya. Hello. Kasi kailangan nila ni birthday yung ano. Puti. Puti talaga. Diba dito na siya? Alam mo kung pupunta pa siya dito. Pumunta siya dito. Tapos, andito nakapwesto siya dyan. Sige, okay lang, Pepe. Sige, nandun lang ako. Pinito sa akin. Gusto niya ano, naka-relax lang. Yung nakahiga ka lang, yung hindi, alam niya hindi ka aalis. Yung ano lang. Normal na routine. Ayun, Lamang sa tabi kaya niya. ganito na ginawa ko eh. Ganito na ginawa ko. Nung gumanyan siya, tsaka Nanganak. Tsaka lang ulit siya nanganak. Ito birthday. Normal routine lang talaga siya. Tsaka gusto niya talaga kay Tony. Kanina nga, nag-labor na siya. Umihi ako, lumabas din. Lahat talaga. For life na talagang dikit sa'yo yung Baka batang. naka-imprint dyan to niya. Ayun! Yay! Ang ganda. Yay! Babae nga. Babae nga siya. Hello. Yung isa. Ayos ka, hindi ka makatayo. Hindi mo kasi makita kung ano eh. Kaya nahinihila na ni birthday yung ano. Sumuot pa. Sinuot pa niya. Mababasa ka, lalagsa ka dyan, anak. Ayan na! Yay! Ay, dugon-dugon. Dugon-dugon yung tuta. Didilaan naman niya yan eh. Ang cute na yung tunay na Kanina pa yan eh. Napaka-identical nung ano. Sobra ito. Diba symmetrical lahat ng spots niyo? Ay, sumbag ako. Kasi dumede yung kanina pa yun. Dindaday talaga yun. Tinatanggal lang ng birthday yung ano. Dito ka anak, sige. Sige anak, dito ka anak. Suso yan anak, suso. Diyan. Medyo natagalan si birthday na ilabas yung pangatlo. At nagdadalawang isip na kung isusugod ko pa siya sa vet. Ang inisip ko lang kasi, baka habang nasa kotse kami, biglang dun siya manganak. So sabi ko mag-aantay pa ako ng ilang minuto bago ko siya dalhin. Hanggang sa ayun, nakatulog na si Tonyang at si Vince. Tsaka lang siya nanganak. Nahirapan ako kasi pumunta siya dun sa pinakasulok ng kama nila. Tapos doon siya umire, doon niya nilabas yung bata. Nandito si Vince natutulog sa gilid, tsaka si Tonyang. Hindi ako makakilos kasi ang liit ng space. Tapos nahihirapan siya kasi hindi pa nakakalabas ng buo yung placenta. So yung tuta, na parang nakalawit lang siya na ganun. Pero nung lumabas naman, ay Diyos ko po, nung nakita ko na itsura, sobrang gandang tuta. At happy ako na deliver niya ng maayos. At tsaka ko ginising si Tonyang nung nakita ko andun na yung tuta. No? Dito niya nilabas yung pangatlo. Saan? Dito sa gilid. Saan? Ito. Spot na. Ito, Dito ko. Saan na? Andiyan. Dito yung pangatlo. Birthday. Ano ba nangyari? Hindi pa nakakahila yung ano. Baby? Hindi, nandito na yung baby, pero yung placenta. Okay. Nasa loob pa rin. Oo, hilangin. Minsan- Wala mo siya ginagawa? Naka-attach pa yan. Baby kasi. Naka-attach. Birthday. Ito ang pinakaputi. Ano pinaka-ano? Wala siyang itim na itim. Mas malakas ang ilog ng lalaki. Halatang may postpartum si birthday kasi hindi siya mapakali.
Mahal niya yung mga babies niya, pero hindi niya alam kung sino yung sasamahan niya. Pag umalis ito niyang ko, susundan niya. Tapos, maya-maya, babalik na naman sa fur babies niya. Ganon ulit. Paulit-ulit yan. Nung kumakain nga ako sa baba, binibilisan ko talaga agad lumamon. Kasi nga si birthday, sunod na ng sunod sa akin. Eh, hindi naman niya narinig kung gutom na ba yung baby siya, kung iiyak ba. Eh, kailangan niya magpadede. Kailangan niya umakit agad ulit. Dito lang ako. Dito lang sumama. Dito lang sumama. Saga ka. Nandito lang ako. Sandali lang, anak. Nandito lang sumama. Oo, balik ka na sa mga anak mo. Kakain ko, ako lang yun. Yung gawa ko. Anak, pudaan mo sa mga yan, napit lang muna ito. How adorable tignan. Sobrang sarap titigan. At napakalambing at napakagaling na nanay ni birthday. Sobrang proud ko sa'yo, Nakshi. Dahil dyan, i-play natin ang aking documentation video sa kanya with her babies with motherly background music.
Okay lang yan, bebe. Andito lang si Mami Oni. Sige, sabay natin silang bantayan. Alam mo yung ako yung tao, pero binabantayan ko yung mga aso. Ang galing. Nako, wala talagang ibang ginawa ang baby Tyrone kung hindi magpalaki na lang ng magpalaki. Kundi dede, tulog naman ang ginagawa. Tapos, palagi kang ngingitian ng tulog. So adorable and slayable. Tumunta sa silab ngayon at ang gusto niya sa umaga ay siya si Superman! At marunong siyang maglaro. At ang una niyang laruan ay ang laway niya. Ayan na naman. Umaga na naman. Gusto na naman yan mag-Superman. O, patingin ako ng Superman. Superman! Ay, naglalaro na naman ng laway si Lab. Naglalaro ka na ng laway, Lab. Yan ba ang unang laro mo, Lab? Ha? May laway? Ay, Diyos ko po, nilaro yung laway ni Lab. Ay, grabe naman! Aba, naglalaro ka na ng laway mo. Lab! Hello, my love. Superman! Up! Superman! Superman! Aba, grabe maglaro ng laway. Grabe ka maglaro ng laway mo, Lab. Tigin mo yan. Porket maliligo ka, wag kang ganyan. Grabe ka maglaro ng laway mo. Puro bubbles na yan, Lab. Lab, grabe ka mag Superman, Lab. Super laway ka pala, Lab. Super laway ka, Lab. Ay, naku po. Super laway. Come on, oh. Super laway. Oh, super laway. Inis ka. Mainis ka. Nakatulala siya sa puno. Mainis ka pag kinis ka ng mama mo. Inis ka talaga. Sobra din na. Sorry na. Sorry na. Sorry na nga. Sorry na. Papakita ko sa'yo kung paano mag-ano ng sasakyan. Papakita ko sa'yo kung paano. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Mama, ano? Ha? Mama, pagkakataon. Ipapakita ko lang sa'yo kung paano i-start kasi kapag kunwari nasa loob ako ng bahay, sabi ko start mo yung sasakyan Tyrone niya para nakabukas na yung aircon. Gets? Okay. So ito kailangan nandito sa loob. Nandito dapat yung susi sa loob. Tapos dalawa yung tapakan dyan. Tatapakan mo yung nasa left. Ito yung brake. Forward ko lang. Pag inapakan kong ganyan yan, pipindutin mo yung start. Yun lang. Yun lang? Oo. Tapos, on mo na yung aircon. Kasi minsan nagre-reklamo kay na wala yung aircon, ganyan, hindi mo alam. Para buksan mo na yung sasakyan. Wala ka nang gagalawin. Ganun lang kasimple. Oh, buksan mo ulit. Paano ulit? Wait lang, Mama. Hintay natin sa mati. Okay. This one? Yes. Press ng madiin, tapos on mo yung aircon. Ano? Hanggang dyan ka lang, okay? Wala kang iroroskas na kahit ano dyan. Tapon mo na yan doon sa loob, tapos sabihin mo sa daddy mo, marunong ka nang magbukas ng sasakyan. Mag-start ng kotse. Sige na, sabihin mo na. Mama. Okay. Nagpaalam si Ate Marie na lalabas daw sila ni Tyronia para mag-samgyup. Tapos naririnig ko na tinatawag ako ni Tyronia. Kaya napababa ako. Daddy, tinuruan ako ni Mama mag-start ng kotse. Start? Start ng car. Daddy, check mo na natin. Kasi Daddy, start ng car. Bakit siya tinuruan mag-start? Para na po pag may mga emergency po, gano'n.
Marunong na ako Marunong na siya mag-start. magbukas ng sasakyan. Paano start eh? Start yung dati gagawin mo. Inapakan lang yung ano, yung gas, tapos pinres yung dito. Tinuruan ko lang. Ngayon? Oo. Bakit mo tinuruan, te? Hindi, I mean, ano naman? Parang, para saan? Tinuruan ko siyang magbukas ng sasakyan para sa aircon. Kasi madalas, gusto niyang buksan yung aircon, hindi bukas yung sasakyan. So, tinuruan ko siyang magbukas ng sasakyan. Naman ako te, pero parang ang labo lang kasi si Tyrone niya, alam mo yun, hindi, baka kasi mamaya gawin niya yun ng hindi namin alam ni Tony. Yun lang yung akin. Kasi baka mamaya, bigla niyang gawin ng mag-isa. Minsan yan, alam mo naman si Tyrone niya, di ba? Minsan bigla siya magde-decide ng something na ma-excite siya. Yun lang iniisip ko. Baka mamaya, wala sa watch namin ni Tony. Bigla siyang mag-start ng mga kotse. Yun lang yung para sa akin. Ang tinuro ko naman sa kanya kasi, paano lang magbukas ng sasakyan. Tapos, ang gusto ko lang naman is, yung maano niya yung aircon. Pero Tyrone niya, gagawin mo ba yun? Hindi ka naman na ganun ka, nabubuksan mo yung sasakyan. Alam na ba to ni Tony, te? Hindi. Kaya nga pinatakbo ko si Tyrone niya para sabihin sa'yo na tinuruan ko siya magbukas ng sasakyan. For emergency, purposes lang. Gets ko naman yung for emergency. Parang ang point ko lang, baka kasi mamaya, mag-start nga siya, tapos bigla niyang, ewan kung mapunta niya sa drive or something, baka may matapakan pa siya. Wala akong sinabi sa kanyang pumindot-pindot siya dyan sa mga ang inano ko lang sa kanya talagang start lang hanggang aircon lang. Okay, te. Tsaka yung akin kasi, te, ang role naman ni Tony, ako sumusunod lang din naman ako, te. Everything na gagawin ni Tyrone niya ng parang first time, that ipapaalam kay Tony. Yun lang naman yung akin, te. Ayun, pero kung ano naman niya, wala na akong maano, te. Please lang naman. Hindi naman, ang sa akin lang din naman, kasi marami din namang first time na ginawa si Tyrone niya na, for example, sinasabi ko rin naman, kung for example yung, kung ano man yung gagawin ni Tyrone niya sa bahay, pinapaalam ko, kunyari nangyari na. Pero pinapaalam ko, hindi ko naman nililihim. Okay. Bakit ba nagsimula na magturo ng start ng kotse, te? Kinukulit ako niyan kanina pa sa video call. Gusto niyang malaman kung paano magbukas ng aircon. So, tinuruan ko siyang Ba't di nagpaalam ka ba kay mami? Sinasabi ko lang po kay mama na gusto ko po maka-experience po ng gano'n. Ma-start yung sasakyan. Opo. Basta ako natatakot lang ako sa pwedeng gawin pa ni Tyrone niya. Tsaka, yung mga ganyan, parang para sa akin lang din. Tsaka lagi din naman sinasabi ni Tony na parang masyado pang maaga para kay Tyrone niya kasi 12 pa lang, yung ganun. Naiintindihan ko naman kung saan ka nang gagaling. Of course, meron kayong ni Toning dalawa na sarili ninyo kung paano kayo maging parent kay Tyrone niya. Pare-pares naman tayo magulang dito. But I understand, I will respect kung paano yung gusto ninyong mangyari kay Tyrone niya. Naiintindihan ko yun. Sa akin, kung sa tingin nyo na hindi pa talaga dapat, tapos nanguna ako, my bad sa posisyon na yun. Pero wala akong intention na kaya nga excited akong pasabi kay Tyrone niya na. Okay naman, te. Na lang din ako. Siguro nabigla lang din ako ngayon kasi nasanay kasi kami kay Tyrone niya na everything na, lalo pag first time nga niyang gagawin, papaalam niya kay Tony. Yun lang. Kaya nung tabang tumatakbo siya sa akin, sabi niya, nag-start ng kotse. Anong start? Nalalabuan ako. Sabi ko, paano start? Tapos yun na, in-explain mo nga sa akin. Okay, so Tyrone niya, kung ano yung natutunan mo ngayon, at least alam mo lang, pero hindi mo siya gagawin. Ganun na lang. Okay? Ganun na lang. Sige, alis na kami kasi magsasanggip kami. Okay. Ako na wala ka nang pipindot-pindutin dyan. Ganun na lang. Wala ka na rin aapakan. At least alam mo lang if in case of emergency o sinigawan, at least alam mo. Okay, te. Ayun lang, sige na. Sige, te. Pasensya na. Ate, sorry din, te. Na ano lang din ako. Yun lang din naman yung akin. Pero naman ako, hindi ko naman inaano yung pagiging magulang mo, te. Wala ako. Alam ko naman yun. Alam ko naman din. Sige, Tyrone niya, wag mo nang yun. Wala, alam mo na pero hindi mo dapat gawin, hindi mo dapat kunin yung susi, hindi mo dapat gawin. Tapos, at least alam mo lang, na-demonstrate ko sa'yo, na-try mong isang beses, magantay ka na lang ng tamang edad. Okay? Tsaka paalam, te. Yun lang talaga yung inaano ko. Magsabi lang talaga kay Tony. Magpaalam ka din. Dapat kasi kanina pa lang, sinabi mo lang din. Pero hindi ko na i-blame sa'yo kasi ako yung adult eh. Ako okay, dapat yung nakakaalam nun. Yun lang, te. Pasensya ka na, te. Ingat kayo. Okay, sige. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Tyrone niya, magdala ka ng kayong... Ito na, anak, dalhin mo. Hindi, sige yan na. Parang malaki kayong dalawa ni ate. Sakay ka na dito, Tyrone niya. Bakit ka po ay dyan? Abay, ingat kayo.
Bye. Bye, Kainat. Wala akong intensyon makipagtagisan ng pagiging magulang kahit kanino. Kay Vicente, kay Tony, o kahit kay La Papi. Or kung sinong mas tama sa amin ni Vicente. Kasi may punto naman talaga siya eh. Hindi ko na pinahaba pa. Ang iniisip ko na lang, swerte nga yung anak ko kasi may ganyang dade sa kanya. Di lang talaga maiiwasan na minsan tumaas yung kilay ko kasi hindi ako sanay na may ganyan kay Tyronia. Minsan lang, napapaisip ako na hanggang ngayon ba, wala pa rin ba akong karapatan kay Tyronia? Bilang nagiging tatay po kay Tyronia, sana naiintindihan nila kung saan ako nanggagaling. Pagkadating po namin sa Samgyup, natatawa po ako. Kasi feeling ko po, hindi po kami pwede magsama ni Mama Marie nang kaming dalawa lang. Kasi parehas po kaming lampa. Pag nagsasama po talaga kami, mukha kami paranoid. Tapos, naisip ko po, sino magluluto? Hindi po nagluluto si Mama Marie. Tapos, sabi din ni Mama Marie na ako na lang daw ang magluto. Kaya ayun, sitting pretty lang siya habang ako natatalsikan ng mga oil. Oh my God. Pero niya, be careful. Oh my God, be careful ah. Be careful. Be careful. Nilabas ko si Tyronia. Bukod sa bakasyon, gusto ko rin kasi siyang makabanding. Lumalaki na siya. Minsan hindi mo namamalayan pagtulog mo, paggising mo, high school na. Sunod na gising mo, teenager na. Kaya sumisingit ako ng oras sa kanya. Alam kong may iba na yung interest niya, lalo na at nagdadalaga na siya. At syempre, may boyfriend na ako, kaya sinasagad ko muna yung mga oras ko para sa mga bata. Okay na, busog na, iuuwi na kita, Tyronia. Bakit? Ang sakit ng tiyan ko, anak, natatay ako. Wala tayong magagawa. Saan ako papupo nito? Ikaw mo problema. Dati pinoproblema ko yung pagtae mo ng bata ka, di ba? Oh. Ngayon, problemahin mo kung saan ako iire. Mama. Ha? Okay lang yung mama. Sige na. Grabe si Tyronia. Ang bata pa, pero ang lalalim na talaga ng mga tanungan niya. Mama, hindi ka ba napapagod? Saan ka na nagsisimula ka ulit sa nag-love life ka po? Kasi mama. Ano? Wala na po. Tanong ko lang po, mama. Anak, ganito kasi yan. Mas maganda na may sinisimulan ka kaysa wala kang sinisimulan. Or minsan pinagpapatuloy mo pero pwedeng, alam mo na, pwedeng hindi ka masaya o kaya pwedeng, alam mo na, basta ayaw kong ilagay yung sarili ko sa sitwasyon na katulad ng dati. Kaya kung tinatanong mo ako kung nagtatry ako, kasi sabi nga nila, try and try until you die. Mama! Ibig sabihin doon, try and try until na makamit mo yung gusto mo. Kasi pag hindi ka sumubok, wala, basta stuck ka na lang. Walang masama sa pag-try. And at the same time, hindi naman ako kasal, wala pa akong anak. So, okay lang na i-enjoy mo yung buhay mo. Pinipili ko kung ano yung makakapagpasaya sa akin. Tulad ng dati, pinili ko na mag-alaga sa inyong mga pamangkin ko. Kasi yun yung nagpapasaya sa akin.
Pero, syempre, sinusunod ko rin yung mami mo na, alam mo yun, yung for myself naman, yung ganon. So, hindi masama magsimula ulit. If hindi man natuloy or nag-fail man yung relationship, hindi masama sumubok ulit ng paulit-ulit kasi we only have one life. Kailangan mo yun mahanap yung balance mo sa trabaho, family, and at the same time sa friends, most especially sa sarili. Pero mama, masasabi mo sa sarili ba na malandi ka? Tanong ko naman. Saan mo nakukuha yung mga yun? Wala lang mama, tatanong lang po kita. Anak, okay. Lahat ng tao ay may kalandian. Like yung kikilig-kilig mga ganyan. Pero dapat ilulugar mo. Lumandi ka sa single. O kaya, depende naman yan kung paano mo tignan ng kalandian eh. As long as, kanyari, nag-aaral ka ng mabuti. Tapos, nagbo-boyfriend ka. Kung bumagsak ang grades mo, eh hindi na healthy yun. O kaya nagtatrabaho ka, hindi ka na makapag-function sa pagtatrabaho dahil lumalab life ka. Hindi ko masasabi yun as kalandian. Kasi parte na yan ng buhay. Nasa tamang nasa tamang edad, okay? Ako, nasa tamang edad na ako. Kung tingin mo sa akin ng mga tao na nagsumusubok ako at malandi ako, okay lang. Hindi ko kailangan alam mo na kung anong tawat mali, kung ano yung mga nasubukan namin ng mami mo, nasaksihan mo naman yung mga ibang bagay doon. Lalo na rin ako. So, at least na-bonding kita, anak. And we're here. Nag-enjoy ka ba, anak? Yes, mama. Thank you. You enjoyed? Yes, super. So far? Okay. Antok na din ako. Antok ka na din? Bye-bye! Bye-bye mo. Mama, wait lang. Wala ko sa Wait lang, anak. O, sige na. Bye-bye na, ha? Basta kita sa forehead. Bye po. Hirap naman umalis pa ganito. Tingnan mo siya kung komportable siya. Nakalala. Remember, honesty is the best varsity. Mommy? Bakit ganyan ka makipag-usap sa babae, wa? Hindi, anong pakiramdam ngayon? Na tinatarantado mo kami? Tinatarantado ka rin ngayon. This is more than the responsibility sa trabaho, papi. Hindi ko kakayanin na wala ka. Pag namatay ka, putang ina. Tingin mo kaya ni Harvey?